Mas maganda yung boses ko ngayon, pagpasensyahan nyo na po. Naka-round 3 tayo ng mga ubo. But God is good. I declare this morning, maganda ang gagawin ng Lord. Excited po ba kayo? Praise God. This morning, gusto ko po magsimula ng declaration. Can you do it with me, mga kapatid? Magdideklara tayo ngayong umaga. Amen? Sige po, simulan natin yan. Hallelujah. Yan. Magana na ba, nak? Alright. Sige po, sabay-sabay ha. Kitang-kita nyo na yung screen natin ngayon. Sino yung na-bless? Medyo wala na yung stiff neck natin, no? Thanks be to God, no? Headed by Compact Team. Talagang inayos po ito. Let's do it! Let's declare. Come on. 1, 2, 3. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits, who forgive all my iniquities, who heal all my disease, who redeems my life from destruction, who crowns me with loving kindness and tender mercies, who satisfies my soul with good things, so that my youth is renewed like the eagles. Did you receive it, mga kapatid? Receive it in the Spirit, mga kapatid. Gagawa ang Diyos sa umagang ito. Amen. Alam niyo po, excited po ako ngayong umaga. Hindi ko iniisip yung kaba, mas iniisip ko yung excitement. Dahil alam ko po, no, bubuhos ang presensya ng Panginoon. Amen? Simulan ko na nga sa prayer. Let's pray, mga kapatid. Let's close our eyes and bow our heads. Hallelujah, Jesus. You are amazing, oh God, Lord. This morning, Lord, we are excited, Lord. Dahil makikita ka namin, maririnig ka namin, Panginoon, O God, Lord. I am just your servant, O God, Lord. Hayaan mo, Panginoon, that you will change the heart of your people, O God. You will send breakthroughs, Lord God. You will send healing, O God, Lord. You will send deliverance, Lord God, as I speak your word, O God. It is not I, O Lord, but your word in us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. This week, ano po yung sinelebrate natin? Valentine's, no? Talagang pag nag-browse ka ng Facebook, talagang kaliwat kanan. No? Flowers, chocolates, no? Mga nag-date. Sino yung mga nag-date? Uy, nahiya pa kayo. Nakita namin yan sa Facebook, no? Kami po, nag-date kami ni Brother Bench. Dito lang naman. Hindi, joke lang po, no? Late post lang to, no? This is a Tokyo Sky Tower. And sana all, late po yan. Nasa bahay lang ako nung 14 eh, no? Pero alam niyo po, nakakatuwa, I came to realize that this tower is one of the highest in Japan. Nasa 634 meters po ito. And we were able to go up to 400 meters. Ganon siya kataas, no? And by the technology, alam niyo yung amazing dito, 25 seconds lang, nasa 400 meters ka na. Ganon yung technology nila. And you will see, no, you will appreciate yung ganda ng city. And habang nandun po ako, I came to realize, no, na hindi lang po pala yung taas yung nagmamatter, kundi yung lalim ng pundasyon. Dahil sabi dito, no, yung kanyang pundasyon itself, yung hukay niya, nasa 35 to 52 meters at least. Imagine niyo kung ilang palapag po yung 21-story building. No? Para magtayo ka ng ganong kataas, kailangan lumalim ka. Kaya po mga kapatid, nag-aaral tayo ng Build Yourselves Up. Start of the year from January to February, gusto namin lumalim kayo mga kapatid para sa simula ng taon, dahil simula po ito ng taon. Nakuha niyo po? Simula ng taon, lumalim ka sa Panginoon. Para dumating man yung March, April, May hanggang December, manatili kang matatag. Yun po ang dahilan bakit pinag-aaralan natin yung Build Yourselves Up.
Amen. So I came to realize na itong mga building na to, hindi pwedeng tumaas lang to. Kailangan malalim ang pundasyon. Sino yung gustong lumalim ang pundasyon sa Panginoon? Sino yung gustong magpakalalim sa presensya ng Panginoon? Amen. O, kaya po yan yung naging example ko. And this morning, I want to talk about this, mga kapatid. My life, God's purpose. Meron po tayong dalawang terms sa pag-aaralan ngayon. Sabi dito, goal. Pag sinabi palang goal, these are short to mid-term. No, it usually answers what? Bibigay po ako na example mamaya. Pag sinabi naman nating purpose, ito po pala is a long-term mission na eventually magkakaroon ng change. It will bring change. And sinasagot po nito yung tanong na why. Halimbawa po, no, I remember my husband. Mag-iisang dekada na po siyang real estate broker. So 10 years ago, nag-leave siya sa trabaho. Sabi niya, mahal, mag-training ako, mag-aaral ako, kasi mag-license real estate broker ako. So may exam po yun. Sabi niya, o sige mahal, bakit yan ba yung napili mong landas? That is your goal. Makapasa ako sa board exam. Ano yung purpose niya? Because way back then, 10 years ago, naloko po siya. No, he lost 1.3 million, more or less, dahil hindi siya knowledgeable. Kaya ang naging purpose niya, mahal, mag-aaral ako, ang goal ko makapasa, and for the purpose of, hindi na ako maloko ulit sa susunod. Yun po yung example natin. Nakuha niyo po yung pinagkaiba? Amen. And this morning, kapatid, may simpleng tanong ako sa'yo. Anong purpose mo sa buhay? 2 weeks ago, this question was asked to me by Benj. Sabi ko, napaka-common naman ang question mo. But deep down inside of me, nahirapan ako sagutin. Bakit nga ba? No? Ano bang purpose ko dito sa mundo? And you know what? Habang pinag-aaralan ko po ito, I came to realize, no? Yung purpose po pala natin, parang Nescafe. Sino yung mga mahilig sa kape dito? No? Alam niyo po ba, etong simpleng statement ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? No? Dapat si Brother Mark daw pala nilagay ko dyan. Para kanino ka bumabangon? Alam niyo, it is correlated with the purpose. Kasi pag pinanood niyo po yung video, no, makikita niyo doon, nagtatrabaho, mga farmers, gumigising sa umaga, kahit mahirap, mainit, maaraw, patuloy sila nagtatrabaho. That is to remind them, para kanino sila nagtatrabaho. Para sa pamilya at mahal nila. Nakuha niyo po, yun yung purpose eh. Kung bakit meron yan. And nung pinag-aralan ko po, alam niyo po pala, sa ating mga tao, yung ating purpose, it depends on our seasons of life. Sa Pilipinas, ilan po ang season natin sa mga estudyante? Akala ko 4 eh. Tag-init, sobrang tag-init, no? Tag-ulan, sobrang tag-ulan. Pero 2 lang po. Sabi po dito sa Genesis, no? Ayan. So as long as the earth endures, seed time and harvest, yan. Cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. So meron pong si Michelle Weir, nirelate niya po yung buhay ng tao sa 4 na season. No? Alamin niyo po kung anong season kayo ngayon. No? Sabi dito kapag spring, ito yung mula pagkabata hanggang dun ka lang sa part na nag-aaral ka, you tend to explore. Yan. No? Next is summer. Yan. Summer, ito yung mga young adults. No? You do work, no? You tend for goals, no? Ito yung mga nagkakaroon ka ng goals to achieve in life. Meron naman pong fall. Ito yung mga nasa mid-40s and 50s. Pakitaas ang kamay. Parang lahat kayo 20s ah. Huwag gano'n, no? Sa fall, no? Ito yung nagre-reflect ka na. Nagre-reflect ka na, okay, tama ba itong mga nagawa ko, no? Okay ba itong patutunguhan ko? And yung winter, ito yung mga pa-retirement. Blessing po yan, no? Yung mga pa-retirement na po, no? I came to realize, wala daw nagre-retire kay Lord.
I came to realize, mga kapatid, yung yung purpose ng tao, minsan nagbabago-bago, depende sa season. Halimbawa, ikaw estudyante ka. Anong goal mo? Ang goal ko, makapagtapos ng pag-aaral. Para sa susunod, may karugtong na yung pangalan kong letra. Attorney, engineer, no? Architect, doctor. Bakit? Anong purpose? Bakit mo gagawin yun? Gusto ko makatulong sa magulang ko, Ate Ming, eh. No? Gusto ko maiahon, no? Yung aking mga magulang sa sitwasyon nila ngayon. Nakuha niyo po. That's the first season. Next, nakapagtrabaho ka na. Nakapag-asawa ka na. Ano next mong goal? Ang goal ko, ma-promote ako sa trabaho eh. Or magka-business ako. Anong purpose? Siyempre, gusto ko makapagbigay ng magandang school, study sa anak ko. Gusto ko mas maging mabuting magulang sa kanila, no? By giving what I have for them. Ayokong maranasan nila yung pinagdaanan ko. Gumaganong ka pa eh, no? Nakuha niyo po? Nag-iiba-iba yung purpose. Eh ngayon, nagkapagpaaral ka na ng anak, magkakaapo ka na, magre-retirement ka na, ang goal mo, masaya ka magre-retire. Anong purpose? Siyempre mag-enjoy naman ako sa buhay. Konti na lang yung mga taon, di ba? Kailangan i-enjoy mo naman. Nakita niyo po, seasons of life affects our purpose. Ang tanong ko, kapatid, anong season ng buhay mo ngayon? Kapatid, you might be in a good season. O meron kang taglagas, sabi nga. Huwag naman sana po yung mga buhok ang malagas. But kidding aside, no? Whatever season you will have, I pray and I believe kasama niyo mo ang Panginoon. Amen. Siguro po this week, no? Kami po ni Brother Ben, nanonood kami ng webinar. We join in a webinar regarding business. And one time, nung nakikinig po ako, there's a question that comes to my mind. Lord, eto na lang ba talaga ang purpose ng tao? Kapag medyo wala ka, gusto mo yumaman. Pag yumaman ka, gusto mo yumaman ng yumaman. I asked that to myself, no? And meron po kaming good client, no? Mag-asawa po sila. Tinanong namin, usually pag nagpapabenta ng property, ano pong purpose, anong reason nyo, bakit nyo binibenta? So sabi nila, gusto namin magtayo ng resort or parang accommodation sa La Union. No? So sabi niyang ganon. Talaga ma'am, what is your purpose? Bakit po gusto nyo magkaroon ng ganong bagay? Because we want to accumulate generational wealth. Ang social nung sagot. No, it's my first time actually, no. Ang ibig po sabihin nun, para yung mga anak ko at mga kaapu-apuhan, hindi na magutom, susundan na lang nila yung yapak namin. Sana all? Diba? Mapapasana all ka eh. Talaga, ma'am, yun po pala yung purpose nyo. Pero that comes in my heart, no, na Lord, ganun na lang po ba ang buhay ng tao? No, magtatrabaho kami, gigising sa umaga, kakayod, magpagkakain, magpapamilya. No? Is that really God wants for us? That comes to my second question. Ano naman kayang purpose ni Lord sa buhay mo, kapatid? Kanina, purpose natin sa buhay natin eh. But this time, pag-aaralan po natin kung anong purpose ni Lord sa buhay natin. Amen? Meron po akong narinig, yan. Sabi dito, the design or purpose of God to mankind is not to know the good and evil. Medyo bago sa pandinig nyo, no? Actually, nung narinig ko po yan, medyo na-curious po ako. Ano kayang sinasabi nitong preacher na to? No? Medyo na-curious ako. And alam niyo po, sa ating mga Kristiyano, dapat hindi lang po tayo tagapulot. Ulitin ko po yan Sa ating mga Kristiyano, hindi tayo dapat tagapulot lang. Ano ibig sabihin ng tagapulot? Ay parang maganda yung quotation, i-repost ko nga. Ay parang maganda yung narinig ko, sige i-tweet ko nga. Hindi tayo dapat ganun mga kapatid. Dapat sinisiyasat natin ang salita ng Panginoon. When I heard this, maganda naman yung paliwanag niya eh. Pero alam niyo, there's a burden in me, siyasatin mo. So gusto niyo po bang malaman ang kasagutan sa bagay na to? Amen. So ito po yung pag-aaralan natin. Story of Adam and Eve. Para nasa kids church tayo, no? Kilala niyo naman po si Adan at si Eva.
No, mostly nakakakilala po tayo sa kanila. Bibilisan ko po ang kwento. Dahil kapitbahay daw po ni Joseph yan, no? Ito po yung account kung paano ginawa ang mundo. No, sabi dito, now no shrub, nor any plant that sprang up, for the Lord had not sent the rain. Wala pang ulan. Alam nyo, umpisa pa lang, pinaiyak na ako ni Lord nung ginagawa ko po ito. Pag sinabi mong shrub, small to medium plants yan. Wala pa daw kahit ano. Wala pang ulan. Pero alam mo kapatid, anong ginawa ni Lord? Sabi dito, streams came up from the earth and watered the whole earth. Kapatid, your harvest is yet to come. I declare it with all my heart. In the times, kapatid, nasa tagtuyot ka ba? Are you in drought right now, kapatid? Meron ka bang kakulangan? Meron ka bang sakit karamdaman? May pinagpe-pray ka kay Lord that God is not yet answering. Kapatid, sa Lord walang imposible. From nothing, He can create something. From nothing, He can do miracles. It is so amazing, kapatid. When I read this, parang nasa pangalawang verse pa lang ako eh. Tinawagan ko po si Pastor Tony, no, medyo stress siya that time. And alam niyo po, habang sinashare ko to sa kanya, umiiyak ako. Kala niya na-stress ako, nabaliktad. Sabi niya pa, anak, okay lang yan, huwag kang ma-stress. No, but this is an overflow. Napakabuting ama, siya na yung stress, ako pa yung inisip, di ba? That is an overflow, kapatid. Angkinin mo yan in your heart right now. Angkinin mo yan. Your harvest is yet to come. Sabi po dito, no? Nag-form si Lord ng hugis tao, no? Sa alabok. Alam niyo naman po yan. Hiningahan ng Panginoon. At gumawa po siya ng garden in the east. Northeast. So nandito po yan, east. And there He put the man He had formed. Nilagay niyo po sino yung unang kinreate? Si Adan, hindi si Eva po Alright, sabi dito. Pangatlong verse, sabi ni Lord, the Lord God made all kinds of trees grow. Hindi lang tinubigan ng Lord, pinalago pa niya. Sabi ko sa inyo God provides the increase. Kapatid, if you have a seed in your hand, if you have a seed of kindness, if you have a seed of prayer, if you have a seed of money, itanim mo kay Lord yan. God will provide the increase. Sabi po dito, no, trees that were pleasing to the eye and good for food. Lafangers yan, di ba? Parang pag iniisip mo, no? Yan po yung ginawa ng Panginoon. Hinanda niya. No? Sabi dito next, sa middle daw ng garden, imagine niyo yung mga plantita dito. Andyan si Ate Apple, no? Sabi dito, naglagay siya ng 2 puno. 2 lang po yung pinangalanan ng Lord, Trees of the garden of, tree of life, isa yung tree of life, and tree of knowledge of good and evil. So may 2 natatangi, okay? Pareho silang nasa gitna, okay? Tandaan niyo po yung picture na yan. Sabi dito, the Lord commanded, nagbigay ng utos ang Panginoon. Sabi niya, pwede niyong kainin lahat ng nandito. Kung 100 yung kinreate ko, 99 pwede. Except 1. Ang baba ng ratio. Imagine na ninyo, di ba? 1/99. Pwede mong kainin. Huwag mo lang kakainin yung tree of knowledge of good and evil. Or you will certainly die. Sigurado po bang mamamatay? Sigurado po bang mamamatay? Sabi ni Lord certainly die. So nagbigay po si Lord ng kauna-unahan niyang commandment kay Adam. Si Adam pa lang po ang nililikha niyan. Okay? Sabi dito,
It is not good for a man. Sabi na nga ba sa mga lalaki, kung kasama niyo yung asawa niyo, kalabitin niyo. Kailangan mo ko eh. Mamaya, sasabihin niyo yan sa mga asawa niyo for sure. Sabi dito, it is not good for man to be alone. Kapatid, alam ni Lord what's best for you. Kaya kung medyo single ka pa, baka yun naman yung best para sa'yo, alam ni Lord. No? Pero alam niyo mga kapatid, God knows what's best for us. Amen? Nakita niya kaagad, kailangan ng katuwang ni Adan. Kaya sabi niya, I will make a suitable helper. Hindi po sinabi ditong house, servant helper. It means Ezer, no? Your protector, your companion. Kaya pakiusap ko po sa mga asawang lalaki, pakitaas ang kamay. Mahalin niyo po yung mga asawa niyong babae. Yan! Mahalin niyo po yung mga asawa niyong babae. Huwag niyo pong itrato. Sabi sa Bible, helper ka, diyan ka lang sa bahay Lagi kang tagahugas, tagaluto. No. Treat your spouse, your wife with respect and love. Dahil sabi dito, no? It is not good for a man to be alone. Nakakasunod po ba kayo? Amen. Yung mga lalaki, nilanamnam talaga. Okay, mag-alala, babawi tayo mamaya. Okay? Sabi po dito, no? Gumawa si Lord ng mga animals, no? At lahat po ay pinapunta kay Adan. Alam nyo, si Adam, siya po ay matalino. Bakit? Siya nagpangalan sa mga hayop. No? Every living creature, siya nagpangalan. Usually sa atin, anak lang natin kayang nating pangalanan, tama? Kokopyahin natin kay Google, kopyahin natin sa Bible, pinagsasama yung pangalan. Hirap na hirap pa nga tayo minsan. Pero alam niyo si Adam, when he was created, he is created with wisdom and knowledge. Kaya lahat po ng ipangalan niya sa mga hayop, pit-pit, maya, ano pa ba, parot, no? Yan yung tawag dyan eh. Pit-pit, no? Ibon po ba yun? Pipit, sorry po. No? Lahat ng itawag po dyan, yan po yung pangalan niyan. Ganon katalino si Adam na nilikha ng Panginoon. Alright, ano sabi po dito sa next? Yan. Ito yung maganda eh. Alam mo, si Lord, hindi lang siya creator, no? He's the best surgeon, no? Di ba? Kompleto Ricardas, pinatulog niya si Adan, paano nilikha si Eva? Into a deep sleep, walang anesthesia. Kinuha yung ribs. Sinarado, hindi kailangan si Dr. Vicky Bello. Walang scar yan. No? Binuo ang babae sa pamamagitan ng ribs ng lalaki. Grabe si Lord, di ba? Kaya nung nagising si Adan, grabe naman, napalove letter siya. Sabi niya dito, di ba? Parang siguro ganito yung love letter ni Kuya Michael kay Ate Rachel eh. You are now bones of my bones. Di ba? Flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. Grabe yung pagmamahal ni Adan kay Eva. Tama po ba? Ganyan. Nung una niyang nakita, yung babaeng nilikha ng Diyos. Mamaya, tignan natin kung ganyan pa yung sasabihin ni Adan. Sabi dito, iiwanan ng kanyang mga magulang. Wala pang magulang yan si Adan tsaka si Eva, at magiging isa sila. Kapatid, ikaw at ang iyong asawa ay iisa. Kung magtatagumpay yung asawa mo, katagumpayan mo din yan, support. Kung magiging masaya at payapa yung pagsasama nyo, success niyong dalawa yan. Because sabi dito, they are one flesh. Saktong-sakto sa February, tama po ba? Tignan natin yung sumunod na nangyari. Sabi dito, Adam and his wife were both naked and felt no shame. Alam niyo po, nung ginamit tong word na naked dito, simple lang ang ibig sabihin, nakahubad, walang damit. Yan po yan pagka pinag-aralan nyo, yung deeper meaning. As simple as that. It shows their innocence and pure heart. Naalala ko po, no? Halimbawa,
This is a common na sinasabi. Halimbawa si Sedi, nakita niya yung tito niya 15 years ago. Pag nakita si Sedi, ikaw na ba si Sedi? Nung bata ka lang, wala ka pang salawal. Di ba ganyan yung ngayon, binata ka na. Lagi po sinasabi yan. Common, tama? Kasi nung bata tayo, kahit maglabas tayo, sila Jace and Yomi, pag binibihisan po namin yan sa mall, nasa gilid lang kami, sukat mo na to, sukat mo na yan. Wala silang pakialam. Hindi sila nahihiya. Because they are innocent. Nung kinreate po si Adam and Eve, ganun din po, no? They are innocent, no? And pure in heart. Kaya yung nakedness, baliwala sa kanila yan. Pero makikita po natin kung anong mangyayari sa kanila. Sabi dito, pumasok yung serpent. No? Sabi dito, kinausap niya si Eva. Sino kinausap? Si Eva. Tinawag niya, woman, did God really say? Sinabi ba talaga ni Lord? Bawal maglasing. Minsan lang naman kami mag-happy-happy ng barkada ko eh. Talaga ba sinabi ni Lord bawal magloto? Mega jackpot ngayon eh. Sayang pag nanalo ako dito, magta-tights na lang ako. Sabi ba talaga ni Lord? Maayos dapat ako manamit, hindi ako palabas lang tiyan ng dibdib ng likod. Paano na yung wala magkakagusto sa akin eh? Deception. Deception. The enemy gives deception and confusion. Sabi ng ahas kay Eva, sinabi ba talaga ni Lord, you must not eat from any tree. May mali. May mali. Any tree, ang sabi. Kahit alin dito, nagutom si Eva at Adan. Tama po ba? Si Eva naman, excited sumagot, ay Satan na, alam ko yung question mong yan. Kaya kitang sagutin. Sabi dito, pwede kaming kumain ng kahit na ano. No? Except the tree that is in the middle of the garden. Ilan po yung nasa middle of the garden? 2. Ilan yung hindi pinapakain ni Lord? 1. So sabi dito, and you must not touch it or you will die. May dagdag, bawas. Alam nyo, nakakalungkot po ito. We do not know exactly what the Word of God is. Kapatid, updated ka sa Shopee, Lazada sale. Pero yung Bible mo, hindi mo alam kung saan hahanapin ang revelation. Kapatid, alam mo kung anong next series ang lalabas. Pero yung pangako ng Panginoon, hindi mo alam. Kapatid, itutuloy ko pa po ba? Sabihan niyo po ako. Nakakalungkot. Yung cellphone mo, lagi na lang madumi yung screen sa kakahawak mo. Yung Biblia mo, inaalikabok na. Nakakalungkot, kapatid. I'm including myself, no? We do not know what the Word of God is. Kaya pag merong problema, merong mga sakit, no? Merong mga struggle, lagapak ka, sabi ni Pastor Pin. Kasi wala kang salita ng Diyos sa puso mo. Ganun po ang nangyari kay Eva. Ano pong next na nangyari? Sabi dito, sabi ng serpent, you will not certainly die. Siguradong hindi ka mamamatay. This time, kapatid, tanong ko sa inyo, kaninong boses po ang pinapakinggan nyo? Yung tipong sumakay ka sa jeep o kumain ka sa Jollibee, pagtingin mo, sobra yung sukli. Uy, blessing to ni Lord. Akin na lang, ah. Iba talaga magpala si Lord, sumundot ka pa ng ganun. Yung tipong iniwan ka ng nanay at tatay mo sa bahay, nakita mo na kung may maganda at sexy doon sa computer, ah.
Ikiklik ko ba? Nako, Judith na naman. Due date, no? Meron pa ako mga shinip out. Magta-tights ba ako? Next week, next month na lang, Lord. Sa next magtatabi talaga ako. Kaninong boses papakinggan mo? Sabi ni Lord, you will certainly die. Certainly. Sabi ng kaaway, you will not certainly die. Nilagay pa yung certainly, no? Diba? Kapatid, sabi pa, inoferan pa sila. For God knows, alam kasi ni Lord to, pag kinain nyo yan, para kayo magiging Diyos. Your eyes will be opened. Tinanong ko na dati sa inyo to, kapatid. Anong offer ng mundo sa inyo ngayon? Sabi ng manager mo, palagpasin mo na tong nakita mong pinapalabas ko sa warehouse, ha? Huwag ka mag-alala, next month, supervisor ka na. Pipikit mata ka, medyo kalahati lang, Lord, ha? Sabi mo sa Lord, Lord, hindi ako nakapag-aral, kakabanding namin sa church. Magkukodigo ko ngayon, may exam eh. O kaya naman, ang ganda na nung last na to, Lord, na series ko sa Netflix, no? Last season na to. Hindi mo na ako ate ng care group. Sabi ng kaaway sa'yo, uy, maganda yung ending, kikiligin ka dyan. Yon. Kapatid, anong offer ng mundo ngayon sa'yo? Si Eva, inoferan ng kaaway. Ito po yung next gusto kong i-highlight sa inyo. Sabi pa ng kaaway, malalaman mo kung ano ang mabuti at masama. Excited na po ba kayo? Sagutin natin to. Huwag kayong mag-alala, malalaman niyo po yung kasagutan. Really ba? Ang design ng tao, ang purpose ng tao, hindi natin malaman ang mabuti at masama. Sabi po ng next na kwento, when the woman saw, nakita ni Eva, that the fruit is pleasing to the eye and good for food, pansinin niyo po, nadagdagan lang, and desirable for gaining wisdom. Parang binasa na natin kanina yan eh. Napansin nyo? Nadagdagan lang ng pangatlo. Kasi, nung sa Genesis 2, it is pertaining sa pagkakagawa ni Lord. Ngayon, sa taas po, ito yung perception ni Eva. Alam niyo kung anong pinagkaiba kahit parehong salita yung ginamit? God's will, bakit niya po ginawa yan? To provide food for us. To provide for our needs. Tama po ba? And hindi lamang po to provide for us. Sabi nga pleasing to the eye. He wants the best for us. Yan po yung will ng Lord. Amen? And to trust Him according to His wisdom and goodness. Pero yung ditong pinepertain, when the woman saw na iba na, yung human will, meron na pong desires of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang ganda, tsaka ang gwapo talaga niya, Lord. Magsisinungaling na lang muna ako sa nanay at tatay ko, ha. Pag ako na-promote, huyo kayo sa akin. Tandaan niyo yan, ha. Gumaganong ka pa. Tandaan niyo yan, ha. Pride of life. Makamit ko lamang tong bagay na to. Titingaliin niyo rin ako one day. Igagalang niyo din ako. Hahanapin niyo rin ako sa party. Sabi nung iba, hindi ini-invite pagka daw walang pang regalo eh. Pride of life. Nakita niyo yung pinagkaiba ng plano ng Diyos sa iniisip ng tao. Yan yung gustong ilagay ni Satan sa isip nila. Parehong salita, ngunit iba ang gustong i-imply. Nakakasunod po ba kayo? Amen. Sabi ditong next, no? There is a way that seems right to a man. Ang ganda talaga nitong plano kong to. But its end is the way of death. Kapatid, we can easily say it's good.
Ay, okay naman tong sitwasyon ko ngayon. Masaya naman kami nagsasama eh. Pero you'll never know what will be in the future. Ano pong next? Sabi dito, no? Ito yung nakakatuwa. Nasaan si Adan nung nangyari yung mga yun? Kasama pala siya ni Eva, nasa likod lang. Ang ginawa ni Eva, pagkakain niya, binigay niya ngayon kay Adan. At kumain din si Adan. Mga kalalakihan, Adam failed to use his authority. Kapatid, alam mo, napapansin mo yung asawa mo, lagi nangangapit bahay, tapos pag uwi sa'yo, ang daming kwento, sawatahin mo yan, nagiging chismosa yan. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o seryoso ako eh. Kapatid, napansin mo yung asawa mo, siging Instagram, siging Facebook, kaya shopping ng shopping. Nakikita kung anong mga latest. Napapabayaan yung gawain sa bahay. Ikaw na ang gumagawa, naging takusa ka na ngayon. Sawatahin mo. Use your authority. Kapatid, napansin mo yung asawa mo nung dati, napakainin, ang haba ng palda hanggang sahig. Nung nag-asawa kayo, napakaikli mag-short, labas ang lahat. Baliktad eh. Sawatahin nyo. Dito, Adam failed to use his authority. Kaya po kayo inilagay bilang padre de pamilya, hindi po pangalan lang yan. There is an authority that was given to you. Kaya nga mga babae, pwede pong pakitaas ang kamay, mahal ko itong mga babaeng to eh. Huwag pong sasamayin loob po natin. Because God is a God of order. No, nakasulat po yan, nakita nyo. Mamaya mas makikita nyo pa po. Mag-submit po tayo sa mga asawa natin. At kung isipin nyo muna bago kayo mag-react, no, makakabuti ba itong gusto niyang mangyari? Kwento ko lang po, no, nung almost 12 years, no, running 12 years na po akong kasal, no, nung kami po ay magkarelasyon ni Brother Bench, 6 months pa lang, nag-propose na siya sa akin. Talaga naman, alam niyo naman po, habulin tayo ng mga puso at aso, no? 6 months, after 3 months, kinasal na kami, 9 months lang. Kaya po, nung unang taon ng kasal namin, masaya pa yan, syempre. No, honeymooners pa kayo yan eh. On the second and third year, lalo na magkasama kami sa trabaho. Kung siya po leon, ako tigre. Syempre, hindi ka papatalo. Imagine mo, 6 months, 9 months lang tayo magkakilala, mag-asawa na tayo ngayon. Ang laking adjustment, di ba? No? So, second and third year namin, para kaming asot, leon at tigre, wag asot pusa, pambata yun eh. Di ba? But you know what? It was personally revealed to me, no? Hindi aayos yung sambahayan nyo kung hindi ka magpapasakop. I say it sa mga kababaihan. Hindi aayos ang sambahayan nyo kung hindi kayo magpapasakop. Second Timothy, no? And I realize that God appointed my husband to be the leader of the household. Kaya mga lalaki, you stand for the truth. Huwag natin gayahin si Adan. Tama po ba? Sabi dito, eto na po yung nangyari, kumagat ng mansanas si Eva at si Adan. Their eyes were both opened. Tanong ko, nakapikit po ba sila? O kaya bulag sila mula nung kinuwento ko sila sa inyo kanina? No. Pero ang sabi po dito, no, their eyes are open to sin and evil through experience. Naranasan nilang magkasala sa Panginoon. Pangalawang bagay, they realize they were naked. Kanina, they are naked and unashamed. Sabi po, no, sa pag-aaral, etong naked na to, naiba yung ibig sabihin. It came from the word erom. No, means guilt before God.
And they are subject to God's judgment, condemnation, and death. Pumasok ang kamatayan sa sanlibutan. Nakita niyo yung pagkakaiba. Next, sabi po dito, no? Therefore, as sin, pumasok yung kasalanan, entered into the world sa pamamagitan ni Eva at Adan, and death through sin. The wages of sin is death. And so death passed to all men. Because all have sinned. Kaya kapatid, yung katabi mo, tignan mo nga. Mahalin mo yan. Mahalin mo yan. Bakit? You will never know. Because of sin, enter the world. Eto na yung nangyari. Then the man and his wife heard the sound of the Lord. Anong ginawa nila? Andiyan na si Lord, tago tayo. Alam nyo, can you see the picture? Meron pong akyat bahay or bank robbery. Habang nagnanakaw sila, nakarinig sila ng wang, 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 wang. Anong gagawin nun? May pulis. Tatago tayo, tatakbo tayo. Ganyan ang sitwasyon ni Eva at Adan. Nung panahon na yon. They hid, nagtago sila. Sabi dito, but the Lord God called to the man, where are you? Kasi si Lord, ano siya gentle Mga kapatid, hinahanap ka ni Lord. Lord, medyo busy ako sa ganap sa buhay ko ngayon Anak, namimiss na kita. Lord, napalayo ako sa iyo sa hirap ng sitwasyon ko sa buhay na to. Medyo napabayaan ko yung pananampalataya ko. Anak, andito lang ako para sa iyo. Lord, nahihiya ako sa iyo. Nagkasala na naman ako. Anak, my grace is sufficient for you. God wants to tell you, mga kapatid, hinahanap tayo ng Diyos. Hinanap ni Lord si Adam and Eve. Sabi dito, I heard you, Lord, in the garden. Narinig kita I was afraid. Natakot ako, sabi ni Adan. I am naked, so I hid. Ginamit ulit yung naked. This time, guilt and shame na ang ibig sabihin ng nakedness sa kanila. Sabi dito, bakit mo nalaman na ikaw ay hubad? Kinain mo ba yung ipinagbabawal ko? Ito yung magandang sagot ni Adan. Kanina, you are bones of my bones, flesh of my flesh. Ngayon, ang sabi niya, Lord, etong babaeng binigay mo sa akin. Yun na nga ba yung sinasabi ko No? Kaya yung mga kabataan, wag kagad kayo mag-asawa. No? Sabi kanina, in love na in love. Pero ngayon, the woman, nakaka-relate yung mga may asawa, nakikita ko yung ngiti The woman you gave me. Sabi dito, kapatid, this is a personal question. What is our excuse when we sin against God? Lord, alam mo naman, pagpapalit ako ng boyfriend ko pag hindi ko binigay ang sarili ko sa kanya. Lord! May second emotion pa, no? Lord, yung asawa ko, iiwan ako pag hindi ako tumalikod sa pananampalataya. Kaya sama na lang ako sa kanya kung saan siya sasamba. Kakalungkot. Lord! Nakalimutan ko yung pangatlo. Natutuwa po ako sa mga reaction niya. Talagang relate na relate kayo Diba? No? Ano po yung excuse natin kapag nagkakasala tayo kay Lord? Babawi na lang ako, Lord, Next week, promise. May ganun pa tayo. Cross my heart. May pag-ganong-ganong ka pa.
Kapatid, gaya ni Adan, what is your excuse when you sin against God? Sabi po dito, ganun din yung ginawa ni Eve. Lord, ito kasing serpent eh. Nagsisiyan sila. So the punishment was given. Ano pong punishment kay Adam, ay kay Eve? Sabi dito, to the woman. Yan, alam po natin to. May hirapan kang mag-anak. Masakit po ba? Hindi bali na, hayaan nyo na po kahit masaktan ako, pwede na. Amen? Pero ito yung tignan nyo, no? Your desire will be for your husband. And he will rule over you. Wala kayong kawala. Tanggapin na natin, nasusulat eh. He will rule over us. That's a consequence. Kaya ako nagtataka ka, parang mas matalino naman ako sa asawa ko, mas magaling ako. He will rule over you. Magpasakop tayo. Amen? Pero sabi naman kay Adan, ayan. O dahil ikaw nakinig ka, ayan, sa asawa mo. Sabi dun eh. Hindi po naman ibig sabihin niya na hindi tayo makikinig sa asawa. Sa mabuting paraan, no? Magtatrabaho ka pag hihirapan mo. Kaya nagtataka ba kayo bakit yung mga lalaki nagtatrabaho? Because that's a consequence. That's a punishment. Magtatrabaho ka. No, para sa iyong sambahayan. Sabi dito, we are free to choose ano mang action natin. But we can never choose the consequence. Nag-enjoy ka ngayon eh. Kaso mali. You can never know what the consequence is. Nakakasunod po ba kayo? Mahal niyo ba po ba ako? Amen. Yan ang gusto ko sa inyo. Energetic kayo. Alam niyo, after po nabigyan sila ng punishment, this is what I like about God. Ito yung next na ginawa, oh. The Lord God made garments of skin for Adam and Eve. God clothed us with His goodness. God clothed us with His goodness. Mabuti at tapat ang Diyos. Grabe si Lord. Kapatid, kaya kang yakapin sa oras na to ng Diyos. Kailangan mo ba ng sandigan? Kailangan mo ba ng comfort? Kailangan mo ba ng kaaliwan? God is doing something right now. Sabi po dito, and the Lord God said, eto po, the man has now, kausap niya po, no? I must say, ang kausap niya po is the kingdom, no? The man has now become like one of us, knowing good and evil. Yun yung sinabi ng kaaway kanina eh. Para ka magiging Diyos, knowing good and evil. Kaya, kailangan paalisin na natin sila sa garden. Kasi pag kinain po nila yung tree of life, parang magiging immortal yan eh. Alam niyo po yung mga ganong palabas dati, medyo nare-reveal yung age natin, di ba? Yung mga prutas na hinahanap para maging immortal. No? Meron po talagang tree of life dati. Pero dahil nagkasala ang tao, it is not good for them to eat the tree of life. It will be detrimental kung nangyari po yun. Pinaalis sila sa garden. So pansinin nyo, katulad na natin, no, yung tao ngayon na alam mga mabuti at masama. So talaga ba? Lord na, hindi namin dapat malaman ng good and evil. Kapatid, nung nilikha po si Eva at Adan, ilang beses kong sinabi sa inyo, naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon. Tama po ba? Out of nothing, God created something. Tama? Ilang beses pinakita ng Diyos ang kabutihan sa kanila. Is it not enough para malaman nila yung goodness? Siyempre, alam nila, yun po yung sagot.
Because they experience the goodness of God. Paano naman yung evil? Alam ba nila o hindi? Alam nila dahil binigyan po sila ng commandment. Lahat kainin mo except this one. Meaning, kapag binayolate mo ang isang law, tumawid ka sa bawal na tawiran, pwede kang hulihin. Matalino yung nilikha ng Diyos. What God pertains here, mga kapatid, alam na nila what is good and evil. They experience. Iba po ang experience ng kasalanan sa buhay ng tao. This time, he pertains that Adam and Eve experienced sinning against God. It is not knowing good and evil. No, kapatid, sabi dito, God purpose to a man, no, is not to sin. Hindi magkasala against him and die. But our main purpose in life should obey God. Yung pala yung tinuturo ni Lord. Nilikha ka niya. No? Nilikha niya ako para sundin ang Panginoon. Lord, kung ganun, bakit mo pa nilikha yung tree of knowledge of good and evil? Pwede naman kami sumunod lang sa'yo, di ba? Sino po yung may mga alaga dito? Yung mga trained dogs, nakakatuwa po yan, ang cute. Pag sinabi mong sit, sisit yan. Pag sinabi mong jump, jump. Roll, gaganon ka pa, di ba? Roll, tuwan-tuwa ka naman. Subukan natin kay Kuya Emil. Wag na po. Kasi cute sa alaga. Ay, ewan lang natin kay Kuya Emil, no? Pero, sabi dito, bakit hindi tayo ganun ginawa na lang ni Lord? Huwag na sana nalagaan ni Lord. Kapatid, sabi dito, no? God gave Adam and Eve a choice. Yan. In the garden. Sabi dito, He gave this choice because He designed us with free will. Yung mga dog, wala silang capacity. Ay, sige, tuwan-tuwa yung amo ko, jump ako. No, yun lang yung kaya nilang unawain. Wala silang sariling kakayanan. Pero ang tao, tingnan mo yung katabi mo. Hindi aso yan. Tao yan. Sinasabi ko sa iyo. Di ba? Ginawa yan ni Lord. He gave free will. Bakit? Mahal niya tayo. Don't ask, Lord, bakit pa kasi ginawa mo tong bagay na to? Kapatid, nagkakamali ka. Ginawa ng Lord yun dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. He doesn't want robots in heaven. Ayaw niya pag sinabing taas kamay, taas kamay. Diba? Luhod. Ayaw ni Lord nun. Sabi dito, obedience to God is an expression of our love for Him. Lord, ang sarap. Susunod ako sa iyo because mahal kita. Minsan ang sarap sabihin sa Lord, Lord, I want to do this for you because I love you. Nabibigyan mo ng ngiti ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, hindi ka robot. Tao ka. Kaya any decisions that you will make that will honor God in your life, mapapasaya mo ang Panginoon. You are special. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are special. Alam niyo po, nung nasa eroplano ako, and tinitignan ko yung nasa ibaba, nasabi ko na lang sa Panginoon, Lord, ang buti mo. Para lang kaming dust. No, nasa taas ka ng clouds. Para lang kaming dust, no? Pero you care for us so much. Hindi mo nga makita yung mga tao, yung ulo ng mga tao pag nasa taas ka. Pero gano'n na lang yung pagmamahal mo para sa amin. Grabe, Lord. Hindi lang yung ginawa mo pa kaming apple o pure eye. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapatid, deserve ba ni Lord mahalin mo siya?
Hindi ko po alam sa inyo kung hindi nyo pa kayang mahalin ng Panginoon. Sabi po dito, no, kapatid, nawa ngayon alam mo na anong purpose ni Lord sa buhay mo. Meron po ako ikikwento po sa inyo. No? Last Friday, 11 a.m., habang nagtatrabaho po kami ng aking asawa, no? Tumawag po siya dun sa geodetic engineer, no, ng isang lupa. Nagtatanong siya ng past record. Engineer, ganto ganyan. So tama po ba to? Ano bang napansin ko? No? So he was asking. And then afterwards, yung engineer po kasing yon, siya yung 2021, siya po yung nag-geodetic sa lupa namin sa bahay. So sabi niya, nagkakwentuhan sila that time. And he shared the word of God to him. He is an atheist. 2021, 2024 na po ngayon. After niyang itanong yung agenda niya, napatanong yung asawa ko kasi naka-loudspeaker po sila naririnig ko. Sabi niya, engineer, kamusta naman pala ang buhay-buhay? Tinanong niya. Sabi ni engineer, Sir, alam mo naman, di ba, atheist ako. Pero dati yun. Nagulat siya ngayon. Nakikinig ako Alam mo ba yung salitang itinanim mo sa puso ko? Tumubo. Ngayon, malapit na ako ilubog sa tubig. Yung pa po yung term niya. Ibig sabihin, magpapabautismo na siya. Sabi niya, yung tawag namin dyan sa church 1-to-1. Hindi niya alam na pareho pala sila ng church, no? Talaga, engineer, nagulat ngayon si Benj. Yung salitang ibinahagi niya, 2021. Ang Diyos ang nagpatubo. Alam niyo, habang nasa middle of work kami, napahinto po ako. Nung binaba niya yung call, masaya po kami nagkikwentuhan. And that time, he started to cry. Sabi niya, I miss doing it for the Lord. Alam niyo naman po ang kwento ko. Dahil po, insidely, nape-pressure siya dahil kailangan ko magpahinga. Pag alam niyo na po, nagbuntis ako. So siya, nagdo-double time siya sa trabaho nung pumasok ang taon. Pagka nagdo-double time ka at ang focus mo trabaho, marami kang maneneglect. Tama po ba? And partly, isa po yun sa gift niya. To reach out, kahit sinong makausap niya. Sabi niya, I miss doing it for the Lord. Dahil alam niyo po ba, noong 2014, ang unang purpose niya, bakit siya nag-broker, ay para hindi siya maloko. Nung mag-e-exam na po, ito yung sinabi niya kay Lord. Lord, makapasa po ako sa board na to, and I will dedicate my license to you. I will honor you in all my transactions. Yun pala ang naging panalangin niya sa Panginoon. Kaya nung nasabi niya, narinig niya yung magandang balita, he was encouraged. Napalakas siya at pinaalala ng Diyos sa kanya anong purpose ng Diyos sa buhay niya. Kapatid, sabi ng isa ng pinakamatalinong tao sa kanyang panahon, I will conclude it, sabi ni Solomon. Ang whole duty of men to fear God, this is a holy fear, and keep His commandments. Kapatid, anong season ng buhay mo ngayon? Ikaw ba, kabataan, hindi pa nakakakilala ang magulang mo sa Panginoon? Maging ilaw ka sa bahay, huwag ka maging pasaway. Tumulong ka sa gawaing bahay. Anong purpose? Para matuwa yung magulang mo, madala mo sa Lord. Tama po ba? Ikaw, nanay at tatay. Maging example po tayo sa inyong mga anak. Huwag tayong palamura. Laging pagalit, paaway. Anong purpose? So that yung mga anak nyo lumaking may takot sa Panginoon hanggang sila'y tumanda.
Kung ikaw nagtatrabaho, nakita mo yung mga katrabaho mo, petics lang, hindi sumusunod. Maging iba ka, maging excellent ka. Para pag na-promote ka, you can bring change to your workplace. Kung ikaw nagbi-business ka, kapatid, be humble and be generous. I say it again, be humble and be generous. Dahil binigay ng Lord ang skill na yan para makita siya sa buhay mo. Kapatid, wherever you are right now, nawa ang purpose po natin ay hindi kalimutan si Lord. Ay hindi kalimutan ng Panginoon. Kundi sundin siya. Because that is the whole duty of men. That is the whole duty of men. Kapatid, maganda yung plano ng Lord sa'yo. Sabi po dito, God's will, His will is good, pleasing, and perfect. No questions asked. God's perception of good is perfect. All we need to do is to trust Him. All we need to do is to obey Him. All we need to do is to put our faith in Him. Dahil tapat at mabuti ang ating Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, O God. Kapatid, I want to challenge you right now, kapatid. Gusto mo bang i-align ang purpose mo sa purpose ng Diyos sa buhay mo? Can you bow your heads and close your eyes? And talk to God right now. Buksan niyo po ang inyong puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Ora bahanda shikarahaya. Ora bahaya taras. Tarahanda shikara. Oh, embrace us, Lord, with your love, oh God. Embrace us with your goodness, oh God. Ora bahanda shikara. May I call on the worship team? Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y magsitayo at awitan natin ang ating Panginoon. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, iyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong paglingap, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko.
isang pawitin po natin. Kami po, Panginoon, ay manunumbalik sa iyo. Manunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. sa buhay ko, Sa buhay sa puso ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, sa pamamagitan ng isang tao, nagkasala, pumasok ang kamatayan. Ngunit may magandang balita ako para sa inyo. Because of one man also, we can have eternal life. Pinatawad ang ating kasalanan upang ikaw at ako ay makasama niya. And that is through Jesus Christ. This time, habang nakapikit po tayo, you know in your heart na kumakatok ang Panginoon. If you want to commit your life to God, and if you want to do it again, sundan niyo po ako sa panalangin ito at itaas ang inyong kamay. Panginoon, Panginoon, hindi lingid sa'yo ilingid sa iyo ang aking puso at buhay. aking puso't buhay. This time, Lord, This time, Lord, maghari ka. maghari ka. Ipakita mo sa akin, Panginoon, Ipakita mo sa akin, Panginoon, ang maganda mong plano. ang maganda mong plano. Gamitin mo ako, Lord, Gamitin mo, O Lord, para sa kapurihan mo. para sa kapurihan mo. At hayaan mo, Panginoon, At hayaan mo, Panginoon, I will never be the same again. I will never be the same. I will never be the same And again. I will never be the same again. I receive it by faith, O God. I receive it right now, O Lord. Salamat, salamat, salamat. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Ako na lang po ang mananalangin. Hallelujah. Pura bahanda shikara. Hallelujah. Kapatid, gusto sabihin sa inyo ni Lord, anak, kailangan mo ko. Kailangan mo ako sa buhay mo. I love you with an everlasting love. Subukan mo. Lumapit sa akin. Ibigay mo ang buhay mo. Akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat ng marami.
Kapurihan ay para sa iyo, Panginoon. Papuri ay para sa iyo. Salamat, Lord, for your SMHG family, Panginoon. Lord, from our head pastor, Pastor Tony, from our pastors, from the leaders of the church, and every member, oh God, in this church, Lord. We are all blessed, oh God, Lord. Hayaan mo, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, oh God, Lord, ang tunay na layunin mo sa aming buhay, Panginoon, oh God. Lord, I bless your people, oh God, Lord. And I release your goodness, Lord. I release breakthrough, Lord. I declare harvest, oh God, sa buhay nila, Panginoon, oh God, Lord. Salamat ng marami. Glory and honor and praises belongs to you, Jesus! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, oh God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen! Palakpakan po natin si Lord.